So yun guys, welcome back sa channel natin. Medyo kakaiba tong video natin ngayon, no? Matagal na natin gustong gawin to. So ang gagawin natin guys, magre-review tayo ng BK na account, yung Dark Knight, no? BK Blood Knight kasi yata ano nito, kaya BK tawag nila eh. So ito yung BK ni Boss Sage, no? Shoutout natin yung idol natin, ha, si Boss Sage. Pinayagan tayong gamitin yung account niya. Matagal nang hindi nagagamit to guys, kaya ito nilalaro natin. Sayang, naiwan kasi ito sa ano, no? Top 1 to dati sa server namin, sa level, sa power. Ngayon medyo naiwan siya, no? Dami niya kasing naiwang mga bagong ano, tulad nung inlay ata. Ito yung inslate mo, level 1 lang siya, iba halos mga level 4 na, no? So yun guys, tara discuss natin, no? Pati itong mga accessories niya guys, naiwan sa level, oh. 120. Parang yung AE yata natin, ano na eh. Nasa 140, 150 na yata yung AE guys. So napakalaki ng naiwan ito sa level, no? So pag hindi ka talaga naglaro guys ng medyo matagal, may iwan ka pag di ka nagde-dailies. Kasi yung accessories, malaking bagay ito, yung level ito. Kasi no, baga kada level ito, nag-upgrade ka ng attack, tsaka depth, no? So kung hindi mo siya na-upgrade araw-araw, medyo madidili ka. Pero kahit pa paano guys, hindi pa rin iwan sa power tong BK na to, no? Masakit pa rin to. Hindi basta-basta tong BK na to ni Boss Sage. So review natin guys, ano? Pag BK kasi, lalo na sa mga hindi pa nakakapaglaro nitong game ng Monarch C, no? Isa to sa mga pinipiling karakter talaga ng mga spender. No, kasi talagang masakit yung BK guys, no. Unang-una pag nakapag full ice ka na. Full ice ibig sabihin guys, ito yung sa mga hindi pa nakakapaglaro ng Monarch C, no, sa mga new player ko sa kanila maglalaro. Yung fluorite yung guys, sinasabi naming ice, ayun, no. Ito yung fluorite na nilalagay dun sa mga gears nyo. So ito yung mga pinagkukunan actually ng attack tsaka depth. So ayan, pag ice, ito yung magiging dagdag niya pag level 12, no? So attack hanggang 276, tapos yung passive niya tulad yan, ito yung pinaka maganda sa kanya, yung passive ng ice. When attack, no, pag inatake ka, there's a 20% chance na mag-trigger yung attack mo ng plus 54%. So halimbawa kung 10k ang attack mo, so pag nag-trigger tong passive ng ice, pwede maging 20k, on the spot. So ganun siya ka. So dahil sa melee siya, halimbawa, inaatake ka ng mga range or ng kalaban mo kahit melee din, madalas nagte-trigger yung ice guys. The best talaga yung ice dito sa BK kasi madalas nagte-trigger yung ice dito eh. No, yung chance kasi na 20%, kumbaga parang sa 5 o 10 attack nagte-trigger yung ice. So pag pumutok yung combo nito kasabay nung passive nung ice, ganun siya kakate, no? So pakita natin sa inyo kung gaano kasakit tong ano na to. Gaano kasakit tong BK na to, no? So sa stats guys, ang STR neto ayan 2170. Kinuha lang neto yung requirements ng weapon. So naka-AG siya. So ganoon na madalas ang build talaga, no? Hindi sila nagpo-full STR. Tulad yan guys, oh. Ang STR nito 2067 yung T14 kasi sa mga hindi nakakaalam, no, sa mga new player, pag T14, dun mo lang kukunin yung ano, pag nag T15 ka, ay hindi yata T14, alam ko, tama, T14 ang alam ko, hindi T13. Basta pag T14 ka na, kukunin mo na lang yung max ng T14, hindi na siya, pag diba mag T15 ka, ano ba tayong T15 dito na item? Pag nag T15 ka, nag-item, ito lang dito, guys, oh. Ito T15. Ano ba to? Dimension Summoner kasi hanap tayo ng para sa BK. Wala. So wala tayong BK item, no? Ang ibig ko lang sabihin guys, kapag T14 na yung gear nyo, kukunin nyo na lang yung stats nun. Kung halimbawa, tulad ito, itong weapon. Kung 2067 yung STR na required nya, hanggang doon na lang STR nyo, pwede nyo nang ilagay sa AG. So, ewan ko yung iba, hindi ko alam kung yung ibang BK na nagpo-pure STR, no? Kinukuha lang nila yung AG ng gear.
Pero parang wala kasing kwenta yung ganung build eh. Parang, kumbaga parang ampaw build yun eh. Importante kasi na may AG ka guys. Kasi ano ba nakukuha sa AG? AG is depth rate eh. Ayun no. Depth rate kasi yung AG tsaka attack speed. Tulad nito guys, ang taas ng attack speed itong BK na to, 258. Yung AG elf natin guys, ang attack speed nun, AG yun ha. Nasa 240 lang yata yun kapag parehong naka speed yung ano mo yung weapon. So ano pag-uusapan natin dito sa BK guys? Pag-uusapan natin yung skill. Ayan. So ito yung Cyclone. Naka level 6 siya. Ito yung parang normal attack niya. Ito namang Twisting Slash. Ito yung pang AFK mo sa mobs, no? So yung iba hindi niya na nilevel. Itong Art Splitter, hindi niya i-level yung mga yan. So ibig sabihin lang yan, hindi masyadong useful yung mga skill siguro na to, kaya hindi nila nilevel, no? Ito yung pinaka-importante, yung buff, no? Ito yung pampataas ng HP. So pag nag-buff ka, increase max con on the caster and nearby teammates. So AO ito. Pag nag-buff ka nito, damay yung mga katabi mo, no? Ito yung tinatawag nilang swell, para dun sa mga nagpapabuff minsan. So ayan, meron din siyang 15% chance na ma-reduce yung damage taken. So, ng 60%. So, malaking bagay para siyang, alam mo yun, dadagdag yung death rate mo. Nga lang, 20% lang ay 15% lang yung chance. No? Pero 60% yung ma-absorb niya na damage. Ayan, no? So, ganun kaganda tong buff na to. Kasi ito, isa sa pinakamagandang skill niya, no? Itong Whirlwind Spike. So, naka-level 5 to. Dito nagtitrigger yung combo, no? Dati naalala ko dati yung MU na original, no? Yung 2003 na MU. Alam ko, Death Stab pa ang pangalan nito. Ito talaga yung masakit na skill nung araw eh. Kasi pag ito tumusok sa'yo, sabay combo, putok talaga. No? So, itong Rageful Blow, parang ano lang din to. AOE sa mob, so hindi niya na ni-level, no? So, ito, yung pinaka magandang skill ng BK. Ito talaga yung pinaka makate. Fatal Strike. So, ano ba nga ba yung Fatal Strike? Ayan, no? Deals physical attack 400%. Guys, isipin nyo, ganun kalaki. So, kung 10k ang attack nyo, ang base attack nyo, so, times 4. 400% eh. So, ganun kalaki. Papalo ka ng 40k. Pag bato mo ng Fatal Strike, pera pa yung crit doon. Pera pa yung mga crit, yung combo crit, mga excellent damage, pera pa yung mga ganun. Okay? So, eto, yung Rosy Breath, hindi naka-level up kasi ang pinaka ano lang nito, ito, increase own damage by 10%. Ay, hindi ito yung skill. Itong Rosy Breath na to guys, hindi ito skill ng BK na normal, no? Sorry, mali yung naano ko. Itong Rosy Breath, nakukuha itong skill na to sa gear. Ito, pag inano nyo itong gear na to, so baka magulat kayo, hanapin nyo itong Rosy Breath sa BK nyo, wala kayo nito, no? So dito yung kinukuha sa Freya ba? Ito guys, Freya set, ito. So ito yung weapon, ito yung Freya Rosy Thorn. So kailangan mo ng dalawa. Ayan, no? Yan yung skill, oh. 2-piece set, Rosy Breath, increase own damage by 10% for 10 seconds. So hindi lahat ng BK meron ito, ha. Magkakaroon ka lang nito kapag nabuo mo tong dalawang sword. So, saan nakukuha to? Ito yung nakukuha sa Kundun, guys. Ito. Itong item na to. Nasan ba mats nito? Wait lang guys, papakita ko sa inyo yung mats niyang item na yan. Wala ba ako? Nakrap ko na ba lahat? Meron ako niyan, alam ko eh. Teka lang. Saan ka na ba? Meron tayo niyan, posibleng wala. Ito yung nakukuha sa Kundun guys eh. Wala nga ba? Wala akong makita. Ulit, baka nabubulagan lang tayo. Asa na ba? Ito. Ayan oh guys. Ayan. Itong Rosy Signet. No? Yan yung nakukuha sa Kundun. Pag pumapasok ka, so may ipon ka dyan. Ang kailangan mo para makabuo nitong sword, alam ko, 1,400 pieces. So, ganun karami, no? So, nabuo natin yung dalawang sword.
So bali 2.8 yan, dalawa. Nagkaroon tayo ng ganong skill. So binanggit na rin natin kasi napakita ko maliw na sabi ko sa inyong ano eh. Baka kasi hanapin nyo tong ito. Rosy Bread, baka hanapin nyo siya sa skill ng BK. Walang skill ng BK nito, guys. Hindi siya yung regular skill ng BK, ibig ko sabihin. Makukuha nyo yung skill na yan pag naka-craft kayo ng sword. Okay? So 2 pieces ng sword na yon, ng Freya, para magkaroon kayo ng skill nito. Okay? So, next skill natin, Archangel Revival, hindi yan. Ito yung nasa wing, hindi nyo makukuha rin yan. Etong Bloodstorm. So, ito yung skill na makukuha mo sa talent. Ito. Bloodstorm. So, ayan, oh. Ito guys yung Bloodstorm, oh. So, ayan ang definition niya. Deals attack 510% damage o makate, no? Guys, damage to target. And attack times 51% damage to enemies nearby. So, sa target, tsaka dun sa mga katabi, parang AOE siya, no? Pero hindi ganun kalakas yung damage niya dun sa mga katabi. Pero ibig sabihin, madadamay, ba, kung dalawa kalaban mo, may damage pa rin naaabutin yung katabi na ina-attack mo. So, ganun kasakit ito. Ito yung third skill ng BK. Sa class talent guys, yun, naka-level 3 to. So, mataas kasi ang class talent ito, no? Level 65. Okay? Bago natin balikan yan, tapusin natin yung mga skill na nandito. So, eto, raid. So, eto yung raid, guys, no? Ayan, dashes to the target. Dealing attack. 150% damage. So, ang CD niya, 26 seconds. After casting the skill, reduce on damage taken. So, parang blink to, guys, eh. Doon sa kalaban. Baga parang tatalong ka doon sa kalaban, tapos magkakaroon ka ng buff sa sarili mo na mare-reduce yung damage na, reduce damage taken by 14% for 5 seconds. Okay, so tatalong ka, may damage na 150% ng attack mo, tapos magkakaroon ka pa ng buff for 5 seconds na reduce damage taken. Ayan, 14%. So, malaking bagay ito. Papakita ko sa inyo. Baka kasi magulat kayo na biglang tatalon yung BK. May blink ba yung BK, guys? So, ito yon. Ito yung skill na yon, yung raid. So, ito, papakita ko sa inyo. Ayan yung AG Help pala natin, guys. Ayan yung AG Help natin, no? So, dito natin i-testing, no? So, ayan, pakita natin. So, dito tayo banda. Para makita yung tatalon. So, ayan, guys, ha? O, tatalon yan. Hindi lumapit. Ayun, lumapit. Delay lang siguro. Ayun, lumapit siya, guys. Tatalon dapat yun, guys, ha? Ulitin natin. Baka hindi lang niya abot, eh. Masyado lang siguro malayo. Ulitin natin yung cooldown. Dapat tatalon siya. Nag-blink to. So, lalapit siya dun sa target. Hindi kasi binanggit dito kung gaano ka no? Hindi binanggit dito kung gaano kalayo yung kung ilang grid, eh. Ang sabi niya lang kasi dito dashes forward, eh. So, subukan natin lumapit tayong konti. Ayan, guys, ito. Siguro ganito kalapit. So hindi siya tumatalon ng... Ayun, na-delay lang. Tumatalon to, guys. Delay lang siguro. Ayun, Wait lang. Kailangan tumalon, eh. Ba't di ka tumatalon? Pero guys, tumatalon to. Siguro, delay lang dito sa connection natin. Naglilip to. So, tingnan natin. Wait lang. Ulitin natin, ha. Ayaw niya talagang tumalon. Bakit ganun? Ayun. Tama, bigla siyang tatalon pag di ba? Delay nga siya, guys, no? Pero tumatalon to. Guys, ito yung pinaka parang leap to, eh. Para siya nagbi-blink doon sa ipipk mo, ay sa kalaban mo. So hindi ko alam ba't ayaw niyang tumalon dito sa video natin, ano? Tumatalon siya late pag umatake natin nga. Ulit. Ayaw niya. Ayun, delay yung talon. Comedy itong na to, ha. Ba't ganun? Delay yung talon. Basta yun, guys, tumatalon siya. Di ko alam kung ba't delay dito sa video natin, eh. So, ayan yung AG Help natin. Pakita natin yung Fatal Strike, guys, kung gaano kasakit yung bawas, ano. Ito. So, yun, guys, kita nyo yun? Kung gaano kalaki. Gaano kalaki dun sa nawala sa buhay, no. Tapos yung mga critical pa, kasabay pa ng combo. Kasi ang nagtitrigger kasi ng combo ng BK is itong Fatal Strike tsaka itong Whirlwind Spike, ayan, Tsaka Fatal Strike, ito. Ayan, yan ang nagtitrigger ng combo, ayan, tabay putok. Kaya nagbi-miss siya, no. Ito Fatal Strike, guys, ulitin natin, ha. Yung ganun kalaki yung nababawas, no.
Medyo makunat na rin kasi agile natin kaya hindi niya masyadong ramdam eh. So ito yung Rageful Blow. Testing din natin. Etong Rageful Blow, no. Tingnan natin kung ilan yung damage niya. So nag-miss. Yun ang mahirap. Ito guys, itong asan na ba yun? Itong skill na to, buff to guys, ha, tingnan nyo, ito, buff to. Parang tataas yung damage, oh. I-buff natin ito yan, oh. Itong nasa pinakadulong kaliwa ko, ito. Yan, oh, buff yan. Pero hindi siya madadagdag dun sa attack mo. Makikita mo lang siya na mag-e-effect lang talaga siya dun sa, ayun, grabe bawas, oh. Mag-e-effect lang talaga siya dun sa kalaban mo. Nawala ba? Basta ganun lang siya, 10 seconds lang siya, mabilis lang kasi kaya dapat gagamitin siya pang gank. No, halimbawa, nakatago kayo sa damo, sa 3v3 kunyari, buff kayo nun, tsaka kayo mag-leap, no? Hindi ko kasi alam ba't ayaw mag-leap nitong hinayupak na to eh. Ayun, no, nadidili yung leap niya, no? Kulit. Pero tumatalon siya pag pumapalo ko na ng pumapalo. So, ayun, yung pinaka-last skill, eto. Rose Guard, ang pinaka naka-level 1 lang siya, hindi niya masyadong in-upgrade to, no? Kasi ang pinaka silbi lang nito, yung damage reflect, no? Ayun, no? After use, become immune to damage reflect for 4 seconds. So, tapos napakalaki kasi ng cooldown. So kaya hindi niya siguro ni-level up, no? So cooldown ng una 300, pangalawang cooldown 240 for 5 seconds tumaas yung duration. So pwede nating i-level up to, no? Rose Guard. Maganda rin siya kung hindi ka mare-reflect nga naman. Sa laki ng damage nito, masakit din yung reflect eh. So siguro maganda to i-level up, no? So yun guys, yun yung mga skill niya, no? Medyo hindi masyado komplikado yung skill ng BK, konti lang talaga. So puntahan naman natin yung class talent. Ito guys, oh, kalos kapareho siya ng Agile, no? Yung mga unang skill niya, heat up. So guys, importante to, no? Ulitin ko dun sa mga hindi nakakaalam guys, itong heat up kasi parang ano to eh, yung aim, alam mo yun, yung ano ba tawag sa ano na to? Para hindi ka nagmi-miss, para tumaas yung accuracy mo, yan, accuracy. So, yan yung heat up, no? Importante to guys. Kasi pag mataas ang AG ng kalaban mo, madalas magmi-miss ka. Okay, so ito yung nakakatulong para kahit paano mabawasan ng konti yung gap na yon. Okay? So, ito yung max attack. So, yan, dadagdag sa attack nyo yan kapag nakamax yan. So, ito yung min attack naman. Dadagdag. Hindi siya dadagdag sa attack mo dun sa, hindi siya makikita dito sa base attack mo, pero dito siya nakikita. Guys, ito. Itong physical attack mo, yung unang numbers, ay yung unang mga numbers dyan yan. Yung 10,152. So, dyan siya dadagdag kapag naka-upgrade kayo nyan. Okay, sa mga hindi nakakaalam. Ano pa? So, ito yung first skill niya. So, wala siyang passive skill siya. Wala siyang... Hindi siya makikita dun sa skill nyo, no? Ayan, attack has a 4% chance to freeze the target for 1 second. So, guys, napakalaking bagay nito. Yung nga lang, napakalit talaga ng chance, no? Siguro kaya hindi rin nila masyadong nilakihan yung chance. Napakadaya kasi siguro kung magpe-freeze yung kalaban kasi masakit masyado tong BK guys eh. Kung tataasan nila yung chance, baka alam mo yun, sobra OP, baka hindi maging balanse. So 4% lang talaga siya, napakababa, pero pag inabot ka naman ng freeze, sigurado ka. Okay? So ayan, ganun din, STR up, parang sa Agile din natin, combo up, ganun din. So ito nga yung raid guys, ito yung leap, ayan o. Dashes to the target, dealing 150% attack. Ay, 150% damage. Tapos, yun, magkakaroon ka ng buff. Damage taken, reduce damage taken by 14%. Okay? So, yun yung leap, no? Di ko alam ba't ayaw mag-leap dito sa panga. Ba't ba ayaw mag-leap nito sa... No, hindi siya nadidili yung leap, ano? No, yun, no? Tsaka nagli-leap pag ano eh, pag matagal na eh. Ewan ko rito. Bahala ka sa buhay mo kaya mag-leap. Pero yun yan, leap yan. Tapos eto, whirlwind spike. So, hindi natin na-upgrade pa yan. Wala pa tayo pang upgrade. Eto yung fatal strike guys, naka-max. So, eto talaga yung marketing skill, no? Kaya naka-level 6 din to. So, ito thunderbolt. Hindi na naka-upgrade yan. It's yung bloodstorm, level 3. Okay, so punta tayo ng skill talent guys. Nga pala guys, yung BK, no?
tulad na nakikita nyo ngayon, napaka-importante guys na naka-level up din yung mga talent nito kasi halos dito rin kayo kukuha ng ano ng parang bukod sa Fatal Strike, ito rin yung makakatingin damage talaga tulad dito. Itong Bloodstorm na to, 'di ba? Tsaka itong buff ng Fatal Strike. So dito nyo kukunin din yung isa yung napaka-importante na mataas din yung class talent nyo, no? So siguro nga lahat din naman talaga ng karakter kailangan talaga yung class talent. So ibig ko lang sabihin, kung medyo mababa ang mga talent nyo kasi, makaka-apekto yung guys sa baka sinisip nyo, ang taas ng attack nyo kunyari, pero hindi naman mataas yung class talent nyo, no? So nakaka-apekto yun doon. Baka isipin nyo parang hina yung karakter nyo. So importante talagang i-up yung class talent, guys, no? So punta tayo sa skill talent. Ay, general pala muna. Dito muna tayo sa general skill, no? Ulitin ko doon sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga new player. Itong general club na to, lalabas to kapag nag-level 500 kayo. Okay? So, kapag nag-level 500 kayo, hindi na kayo magkakaroon ng stats. Ulitin ko, no? Hindi na kayo magkakaroon ng points dito sa stats. So, dito na siya mapupunta. Okay? So, mamimili kayo ngayon ng skill dyan kung anong i-upgrade nyo. Basahin nyo na lang isa-isa kung saan sa tingin nyo ang ano. Pero para sa BK kasi, or karamihan din siguro ng karamihan din ng class, more or less ina-upgrade nila yung mga attack, ay mga pang-boost ng attack, no? So, double attack, ito lucky strike, critical yan, ito pen. So, ito reduce damage naman, excellent. Ito reduce naman yung double attack. So, ganon. Ina-upgrade siya ng ganon, no? Yun yung general tab. So, ulitin ko guys, 500, level 500 nyo pa ito open. Pag mga 500 below kayo, wala pa itong general tab. Baka hanapin nyo sa mga new player. Okay, so skill talent. So, ito yung boost ng boost ng class talent nyo. So, ito yung naka-upgrade ito, yung raid nga. So, yung cooldown, ayan, bumaba yung cooldown ng raid kasi nga ito yung pinakapanghabol nyo, no? Sa mga range. So, ayan, bumaba yung cooldown. 4.5 seconds. Ang damage, ayan, level 5. Damage plus 30%. Tapos yung range niya plus 3 grid. So, importante ito. Ibig sabihin, lalayo, kung medyo malayo yung kalaban nyo, plus 3 grid yung dagdag sa inyo, maabot nyo siya. So, actually, hindi ko talaga alam bakit ayaw nitong gano'n. Baka sa connection natin ng internet, no? Pero itong raid talaga leap to para magbiblink ka dun sa kalaban. Okay? So yun yan. Hindi lang natin may pakita sa inyo ng maayos dahil siguro sa delay ng connection. So ito yung T3 niya after raid, no? After raid hits the target, the next skill deals 15% more damage. So ganun kakati yung buff na to. So pag talon nyo, magkakaroon pa kayo ng 15% more damage bukod pa ron sa skill niya na normal. Ay, no? So, kung 150% ang dagdag, so magkakaroon ka pa ng another 15%. So, para magiging 165% yung damage mo pag talo mo sa kalaban. Okay? So, ito yung pangalawa, yung Bloodstorm. So, ayan. Pag nilevel nyo siya, tataas yung damage. So, hindi siya pa naka-level up. No? Napakababa kasi ng skill talent pa nito, so kailangan pa itong i-upgrade. So wala pa siyang points dyan. Ito yung T2. For every 1 player hit, Bloodstorm deals 2.5% more damage. So kung mas marami, mas malakas. So ito yung maganda sa BK, pag pumasok ka, kahit marami kang papasukin, putok talaga yung combo nito, tsaka yung damage nitong Bloodstorm. So yung T3 niya, Bloodstorm damage now splashes to 3 more enemies. So mas marami. So parang hanggang 5 na yung kaya niyang tamaan. Ganun ba? Tama 3 more enemies So siguro kung madalas kasi 5 ang pwedeng 10. Yung AE kasi natin, yung EE ang buff niya hanggang 10, no? So hindi na natin alam kung gaano karami ang abot niya, no? Pero ang sinasabi niya kasi rito, 3 more damage, no? And its attack range increase. So, yung attack range daw i-increase. So, para sa akin, napakaganda rin ni-level up nito, no? So, siguro kailangan i-focus sa pagpa-level ng skill talent talaga. Napaka-kaunti ng skill talent nito, Level 37 lang. So, ito, yung sword play.
Ito nga yung freeze, no? So, ang pinaka ano niya, level 15, Swords Play has a 15% higher chance to freeze. So, kung 15% siya, ilan ba dito? 4%, so magiging 19%. Okay, magiging 19% siya pag level 15. Yung T2 has a 15%, has a 50% higher chance to trigger Swords Play freeze. So, teka, ulitin nga natin, Swords Play. So ganun din, madadagdagan na naman yung percentage. So 15%. So 50%. So dapat pala to naka-level 2 talaga, no? Naka-max kasi kung sa level 1 magiging 19%, ito pala magiging 69%, guys. Ayun, no? 50% higher chance to trigger Swords Play freeze effect. Oh, yun. So dapat pala naka-max talaga to, no? Para alam niyo yun, freeze ng freeze. So importante pala talaga yung ano niya, no? So yung T3 grants player attack against player infected by freeze. So pag naka-freeze yung kalaban niyo, magkakaroon kayo ng 15% more damage. So yun yung T3 niya. So napakaganda pala nitong sword play, no? Kung i-max, so dapat pala talaga i-max yung talent na to. Ito dapat ang unahin, ano? Kasi guys, yung chance na magpe-freeze yung kalaban nyo, halos 69%. Tapos pag naka-freeze pa, plus damage. Makati pala talaga tong Swords Play. So yun guys, no? Yun yung skill talent niya sa mga BK na hindi pa masyadong aware, no? Sa Bravery to. Ito yung BK na Bravery na attack type. Okay, so punta naman tayo sa class talent ng tank. Ito yung tank, yung Guardian, no? Ito yung Guardian. Actually guys, ginamit ko to, no? Inano ko tong Guardian kasi naka-unli switch din to. Tataas yung depth nyo pero parang di nyo ramdam. Para sa akin, siguro dahil sa fluorite, no? Kasi tingnan nyo guys, ang tulad dito, ang mga skill niya, gear up. So, normal yan sa ano. Ito, CC res. Tapos ito guys, ayun o. Meron ditong skill ang Guardian na fluorite HP bonus up. So, plus 5%. So, parang ang dapat mo na fluorite dito is water. Diba? Para magkaroon ng silbi tong fluorite HP bonus up. Kasi kung naka-wind ka or naka-ice ka, walang silbi tong skill na to. Pero kung naka-water ka siguro, naka-full water ka, malaking silbi kasi ayun, no? So parang kung i-max mo to baka 50% ang ano nito. So dapat naka-water ka. So pwede nating subukan bumuo ng water, mura lang 'yun eh. Para magawa lang ng content to, no? Kasi kapag ginamit mo tong Guardian tas naka-fluorite ice ka, hindi siya effective para sa akin, sinubukan ko na, no? Hindi siya ganun kakunat. Kasi hindi rin ganun kataas yung damage output niya. Ang maganda lang sa kanya, makakapag-RB ka nang hindi mo kailangan ng buff. So yun yung pinaka ano nitong Guardian kapag nagsuswitch ako ng talent ng Bravery to Guardian. Pag naka Bravery ka kasi guys, hindi mo kayang mag ano eh. Hindi mo kayang mag RB na walang buff ng energy elf. So hindi niya kaya, namamatay siya. Guys, doon sa mga BK na hindi pa nakakaalam, no. Yung attack natin guys, ayan, no, 16,540 yung base attack natin, yung depth natin 8,026. Okay? So, pag nag-RB to, namamatay to guys, nang walang buff. Gold boss kaya niya, pero RB hindi, namamatay siya. No? Ang ginagawa ko, kung ayaw kong mag-buff, kung tamad ako mag-buff ng EE, nag-switch ako ng Guardian, kaya yung tangkihin yung RB, ang problema, ang tagal niya ring patayin. So, parang ginawa natin doon sa energy health natin, no? Pag naka-EE ka, kaya mong tangkihin yung RB, yung nga lang, mabagal ka pumatay. Pero sa PvP guys, hindi effective tong Guardian na naka-ice. Sinubukan ko na eh. Hindi siya ganun ka effective, no? Hindi ka ganun kakunat. Kung iisipin mo na pag nag-Guardian ka, kukunat ka, hindi. Kahit nasabihin mong naka-depth shield ka. Ay, no, tuloy to. Kailangan kasi nito naka-depth shield ka, guys, eh. Nga pala, pag nag-Guardian kayo, dapat meron kayong depth shield para gumana yung skill na to. So, ito yung skill niya. Sacred Shield Defense, eh, no? Increase damage rest by 12%. For 10 seconds. So, 10 seconds, tataas yung damage rest nyo.
Pag naka-depth shield kayo, guys, kailangan nyo ng depth shield. Okay? Hindi nyo magagamit yung skill na to pag walang depth shield. So, ganun din, SD up, region na SD. So, ito, buff to, guys. So, parang hindi ko pa to nasubukan sa may kakampi, no? Ang nakalagay kasi dito, shares 20% of the damage dealt to enemy players and gains immunity to 40% of the damage. So, ganun ng ano niya, para siyang ano yun, pag inaatake kayo ng kalaban, parang ang pinakaibig sabihin niya, kung meron kang mga kakakampi, kung meron kang mga katabedo, yung 20% ng damage madidistribute nyo sa mga kakampi nyo, no? Pero hindi ko siya hindi pa nasusubukan, no? So yun yung second skill niya na hindi ko pa nasusubukan. Okay? So ito, light of life upgrade. So ito yung buff, no? So pag in-upgrade nyo yan, so tataas yung effect niya. So ito naman, weapon skill master, attacking with weapon skill has a 24% chance to convert 20% of the damage dealt to HP. So parang life steal to, no? So guys, ang pinaka para sa akin, siguro talagang maganda rin yung Guardian na BK kung naka full water ka, no? Hindi wind, no? Hindi wind ang bagay sa kanya, tingin ko full water. So pwede siguro subukan sa mga gusto mag-try bukay ng full water, no, na BK na Guardian. Siguro makunat siya. Ewan ko lang, hindi rin tayo sigurado kung meron mang gagawa sa inyo, guys. So ayan, comment kayo pag meron nakanood nito, no? So sana share nyo, baka sakaling gawin natin yon. So ito yung isa pang skill, shield reflect. Pag naka-shield ka, no, when using a shield, increase damage reflect by 1%. So kung naka-max to, siguro baka 20% to, di natin alam, 20 or 10% o baka 15, no? So ganun, tank na tank talaga ang datingan niya. Okay, ang magiging problema mo lang talaga rito pag nag full tank ka nga, wala kang damage siguro talaga, no? Kasi tulad yan, naka full ice to, ang attack natin is 16,500 lang, naka full ice pa to. Paano pag inalis pa natin yung ice? Di baka 12k lang ang attack nito, no? Di rin natin alam, di pa natin nasusubukan. So eto yung last skill niya, yung black, no? Sacred Shield as a 20% chance to block incoming damage. So kapag ito yung Sacred Shield, so kapag ginamit mong skill na yan, bukod dun sa damage rest, pwede kang mag-block ng attack, ng 12% chance to block damage. So para kang immune, no, pag nag-trigger siya. Okay? So skill talent ng Guardian. So yung unang-una, yung block. So eto yan. So yung block rate mo tataas. So magiging 27% kasi 12 plus 15. Okay? Tapos ito, after successfully blocking damage from players, gain 50% damage reduction pa. So magkakaroon ka pa ng damage reduction na 15% kapag nag-trigger siya. Yung third skill, after successfully blocking damage, player recovers SD. So ito yung maganda, no? So pag nag-trigger yung block, makaka-recover ka ng 25% na SD. Guys, malaki to, no? 25%, kung mag-trigger ng dalawang sunod, di 50% kaagad. So yun, so ito yung solid protection. So ito yung second skill, guys, baka di nyo maano yan, solid protection na yan, no? So ito yan. So pag naka-up daw siya, tatagal yung duration. So ayan, no, 7.5 seconds, level 15. Tapos yung tito niya, grant nearby allied players to shield equal to 10% of their own max HP. So magkakaroon ng shield yung mga kampi nyo, no? So mukhang maganda sa war to. Mukhang pang war tong gantong build, no, yung Guardian. So yung T3 niya, targets with a shield granted by solid protection will earn 15% damage red bonus. So ganun nga. So buff talaga siya, no? So yung isa, solid protection, dun lang siya lahat nagpo-focus, no? So yung cooldown, 15 seconds ang mababawas. Ilan ba cooldown yan? 60 seconds ang cooldown. So magiging 45. So bibilis ang cooldown. Yung tito niya,
Damage reduction effect based on the number of allies nearby. So kung mas marami ito, pang war talaga, no? So kung mas marami kang kasama, for each ally nearby, the damage reduction effect is enhanced by 1%. So nga, kung nasa WoG ka siguro nito guys, puta, gamit na gamit siguro yung Guardian sa WoG, no? Kahit sa 5v5. So ito, number of allies protected by solid protection 5. So hanggang 5, no? So isang party pala kayo, pwede kayong i-ano nito. So guys, maganda rin yung Guardian, no? Kung tank build ka talaga, magiging problema mo lang talaga siguro pag ganito ang build mo. Ano ba? Pagpapa-level. So dapat ang ano mo, kung sakaling gusto mo itong subukan, meron ka talagang pang-attack, meron kang pang-attack, tapos meron kang pang-depth. So naka-full ice ka siguro, switch ka ng inlay, tapos naka-water ka din the same time, no? So susubukan natin siyang gawin. No, malay nyo kapag nag-level 700 to, pag tumagal yung laro, magawa natin yon. Pwede nating ipakita sa inyo kung makatiba talaga. Kasi kung babasahin natin yung Guardian guys, talagang pure tank eh. Problema mo sa kanya yung pagpapalevel. So kailangan pag nagpapalevel ka, bravery ka, switch ka ngayon sa Guardian kapag WoG. Kasi guys, sa WoG din, parang hindi rin masyadong ano yung BK sa WoG kasi ang daling patayin nito sa WoG eh. Ang ginagawa ko nga dito, pag nasa WoG to, pag sinasali ko sa WoG, pinupuntahan ko yung base ng kalaban, nang gugulo lang ako. Kasi kung tatang ka, ba pupunta ka sa mid, no, attack ka, tapos lilip ka, patay ka kaagad guys, hindi ka rin tatagal. Yun yung kahinaan ng BK, no, sa war. Pero sa 1v1 or sa 3v3, medyo maganda gamitin ng BK guys. Pero para sa akin, pag 5v5 tulad ng Gem Conquest, hindi rin siya ganun kainam sa Gem Conquest guys, ano, yung BK. Kasi nga, pure tank ka eh. Baga nasa harap ka kasi pag BK ka eh. Ikaw yung sasalo lahat talaga ng hit eh. So susubukan natin gawin yung guys, no, water. So bibili tayo ng water na flow na level 12. Gagamitin natin. So malaman, no, kung magiging ganun pa siya talaga kakunat sa war. Okay? So ano pang pwede natin i-discuss dito sa BK guys? Na-discuss natin yung class talent, in general, yung skill talent. Artifact, hindi pa masyadong anong artifact nito guys eh. So ewan ko yung ibang character kung nakabuo na. So wala pang mga artifact din talaga to. Ang maganda rito guys, yung kundun neto, minsan kaya neto yung level 12 ay level 10. Mahirap lang, no, kasi yung kundun. Ito nasa level ano to eh, nasa floor 10 na to eh. Ayan, no. So ito yung ano niya, hindi lang siya, mahirap niya lang tapusin. So subukan natin guys ha, mahalin nyo, machamba natin. Naka-depth ba to? So ayan yung elemental depth niya 186. Makati yung bawas ng ano eh, makati yung bawas ng kundun eh. So siguro kung naka-water to, baka kaya, no? So yun ang gagawin natin, magwa-water tayo. Subukan natin pasukan yung kundun guys, testing natin. Ito, kundun trial level 10. So natapos niya na to. Siguro nachambahan niya, pero ako sinusubukan ko ang hirap. Yung 9 kaya, no? Pero pahirapan din. Pero yung 10, subukan natin para makita nyo. Kaso nakabap yata to ng ano. Ayan guys, tingnan nyo ha. Ayan oh guys, ganun kalaki yung ano, ganun kalaki yung ayan oh, bago tayo makalapit. Pero natalo niya na to. Tung ako hindi ko pa nagagawa, no. Si Sage na ano niya to eh, na napatay niya to, itong floor 10, kaya meron siyang plus 2, no? So, subukan natin yung floor 9. Yung floor 9 medyo kaya. Nga lang, mahirap din, no? Kahit yung floor 9, teka, alisin natin yung buff, kasi baka mag-buff ng ito, yan. So, tara, floor 9 tayo. Ayan, so yung floor 9 kaya nito, guys. Nga lang, medyo mahirap din, kasi minsan, susunod-sunod yung bawas. Grabe kasi damage guys, ay no, tingnan nyo 173, grabe. Oh, tingnan nyo guys, namatay pa nga oh. Ang laki kasi ng bawas talaga, pero kaya niya to, kaya niya tong floor 9. Siya pa, subukan ulit natin. So dito kinukuha yung Rosy Signet, no, na pinangbuo natin ng sword
para makuha natin yung skill na buff, yung damage output na buff, no? Yung damage buff. So dito nakukuha yon. Marami kasing drop tong floor 9 eh. Medyo masakit lang din talaga, grabe kasi bawas. So ayan, pag nagmi-miss ng ganyan, baka maaaring makuha natin to. Ayun, hindi pumutok yung combo, sayang. Sa pa, guys, last na. Yung 8 kasi ang kayang-kaya niya. Yung 8 ang maning-mani sa kanya eh. Natin, floor 9, last na to. Pag hindi pa rin sa floor 8 tayo, no? Kasi sayang yung entry natin. Pero kaya niya to, guys, na ano niya. Sisilat niya to. Ang katinang bawas talaga, tinan mo. Wala, ang hirap. So floor 8 na lang talaga siguro tayo. Para hindi na masayang oras natin. So ito floor 8. Medyo marami rin naman bigay dito na raw signet, no? So ito, kayang-kaya niya. Kasi mababa na, ay no, sobrang baba na guys ang bawas dito ng ano. Hindi ko alam kung bakit dun sa... dito, maning-mani niya, no? Sobra namang mani itong 8 na to. Ayan guys, kita nyo, ang daming drop. Lalo na siguro yung 10 kasi guys, sa kundong 10, doon nagda-drop ng pang plus 2 eh. Bukan nga natin nila yung floor 9. Kaya na ito yung floor 9 eh. So sana masilat niya, no? Yung floor 10 niya kaya nito, kaso napakahirap lang talaga, no? Medyo mababad trip ka sa tagal mong... Sana mag-miss yan. Ay, ayaw talaga. Sa pa, ito may combo na. Para pumutok agad yung combo. So ay, ganun kahirap yung kundun, no? Hirap mag plus 2 ng weapon ng ano. Ang hirap niya ipunin. So kailangan talaga i-upgrade nyo talaga yung ano. Pero siguro kung naka-water to, kaya. Kaya ito floor 10. Combo mo. Wala, ayaw nga. Hirap na hirap tayo ah. Isa pa, last na. Ayaw na talaga. Kasi kaya niya naman talaga to eh. Hindi ko lang alam ba't di makalusot ano. Kailan try na tayo. Siguro sa connection natin baka delay tayo. So last na no. Sayang entry. Dapat talaga sa 8 na lang. Guys, grabe kasi bawas oh. Tingnan nyo. 170. Grabe. Ayun, nung namatay pa rin. Kasi hindi tayo ano. Subukan natin mag-demon, guys. Ayan, mali. Demon tayo. Kaya pala. Tara, ito. So, mali, no? Pinilit, eh, no? Hindi, pero kaya nito, guys. Kaya nito to. Sure ako, ilang beses ko nang nagawa to eh. So, kaso bukang hindi ano kasi wala yung combo, no? So, next try natin, sana pumasok, magkaroon ng combo. Yung wait lang. Yan, tingin ko kaya na to. Oh, di ba? Kaya niya, guys. Kailangan lang naka-demon. Okay? So, isa pa, meron pa tayong isang entry. Sagarin na natin. Meron pa tayong isang entry. Sagarin na natin yan. Sa 10, sa floor 10, halos di man lang tayo makapalo, no? Namamatay na siya. So, kailangan talaga siguro i-upgrade yung ano, yung element, no? Yung mga buff niya. So, tingnan natin. Ito, leap. Nauna. Nag-buff pa kasi tayo ulit. Namilit eh, no? Pinilit yung kundun eh. Sayang kasi entry, guys eh. Sinama sa review eh. Aray ko. Ilang minutes na ba itong review natin? Okay lang guys, bira naman tayo mag-upgrade eh. Tsaka parang isang ano na lang tayo, no? Isang video na lang tayo ng BK. Ayan. Tara. Combo mo. Yan. O, diba? Kaya niya pag naka-demon kasi pagputok ng combo. So yun guys, no? Wala na tayong entry. Wala na nga ba? Kundun 9. Wala na. O, so yun guys, diba kita nyo? Floor 9 siya. Yung floor 10 medyo hirap na hirap talaga siya pa. Kailangan siguro i-upgrade yung ano, no? Elemental depth. So hindi pa kasi siya naka-perfect ano eh. Kulang pa ng isa, alam ko eh. Ito pa oh. Ito.
Isa na lang ang kulang, wala pa to eh. So yun ang kailangang ma-upgrade para makuha siguro yung level 10. So ano pangyayari natin? Ang gear nito guys, naka ano pa lang to eh, Gen 3 na wing, pero maganda Gen 3 nito, 45 to, no. So kulang na kulang pa kasi Garuda nito. Baka next year pa to mag Gen 4. Ano pa ba i-review natin? Gears nito guys, hindi pa siya naka full option eh. Yung headgear na lang yata ang wala pang redact, eh, no? Walang redact to. Yung weapon nito, di rin naka full option. Pero kahit pa paano maganda. So, ang problema rito guys, naiwan dito yung accessories, ano? 116 kasi yung AGL natin, ilan ba? Tingnan ko nga. Yung AGL ko, 131 na yung pendant. Ilan ba to? So, 116 guys, ano? Laki ng ano, no? Yung ring 150. Ilan na ba ring nito? So 133, 17 gap oh. Laki. Yung ring, so ano ba tong isa? Yung e-ring pala 150. Yung e-ring 133, yung ring 120, yung ring ng AGL 140. Guys, ang laki ng gap, no? So 20 na iwan talaga sa accessories tong BK, no? Sa tagal niyang hindi nakakapag dailies. Pero kayang-kayang umabot ito guys. Sigurado ako. So ayun yung wing niya, Gen 3. Ano pa? Itong wing nito, style to, ano to, ito, itong wing na to. Archangel wing to eh. So meron siyang dalawang wing na ano. Meron siyang dalawang wing. Ano pa bang pwede nating i-review rito sa BK? Kung may mga tanong siguro kayo na meron ako hindi na-discuss, no? Ano ba? Itong VIP niya, Sanctuary 5. Sanctuary 5 to. So, fruits ang wala pa rito masyado, alam ko. Yung combo lang ang ano. Ayan yung combo niya, naka 100%. Kaso, yung ibang fruits wala talaga. AG, 347 kahit papano. So, ayun. So, ganun lang kababa yung attack niya, no? 16.5 yung AG kasi natin, guys. Ang attack nun, pag walang buff, 18,190 eh. So, ganun na kalaki yung gap, halos to 2,000 na, no? So, ano pa ba? Ang pwede nating i-discuss. Kung meron kayong tanong, no, dito sa BK, comment nyo sa baba, guys. Pag-usapan natin, no? Kasi hindi ko masyadong kabisado yung BK. Ngayon lang ako nakapag-review rin talaga nito. Ang ano lang nga nito, hindi nito kaya yung RB talaga eh, ng walang buff. Subukan natin. Pakita ko sa inyo, no? Pag wala siyang buff, nahihirapan niya sa RB eh. Although minsan nasisilat niya. Pero mabilis pumatay ito guys, no? Mabilis pumatay itong BK na to. Nga lang pag walang buff, nahihirapan siya eh. Bukan natin yung kaya niya na tong ano, kasi 639 naman na siya. Alam ko 640 lang yung RB rito sa local eh. Subukan natin. Sobrang haba na ng video natin, no. Okay lang yan, isang videoan lang naman tayo, isang ano lang, no. So guys, ito yung buff ha. Ito nyo, pag inano ko yung buff, ayan, no. Kita nyo yung kulay red na effect. So, ito siya. Ayan, no. Increase damage dealt by 10%. Kita nyo sa baba, ayan yung buff niya. For 10 seconds, ha? Ayun, nawala rin. For 10 seconds lang kasi siya eh. Pero hindi nyo siya makikitang dadagdag dito sa base attack nyo. Okay? So ayan guys, ang laki ng bawas kasi ng RB. Pero kaya niya to siguro na 639 na to eh. Nung mga nakaraan kasing nasa 634 pa lang, namamatay siya rito eh. So, kabisang kailangan mo pang mag Archangel, no? So, tingnan natin. Oh guys, tingnan nyo, ang bilis umikot ito guys. Oh, kita nyo naman, oh. So, yun nga lang, tingnan nyo, nangangalahati na buhay niya, no? Hindi kagaya ng Agile, meron kasing depth buff yun eh. Ito kasi kahit na mag-buff ng to ng buff niya, nitong Light of Life, hindi, wala siyang ano eh, wala siyang masyadong ano sa RB, laki kasi ng bawas eh, oh. 20k eh. Yung Agile kasi natin 9k mahigit yung buff niya eh. Ay, yung depth niya, yung base depth. Tapos meron pang depth buff na level 7 yun, kaya... Pero guys, tumutunaw na naka Gen 4 tong BK na to ha. Na mga kalaban ha.
So hindi basta-basta tong BK na to. Ano pa bang pwede nating i-review sa kanya? Ito, yung cards kasi nito guys, medyo yun nga. Ito pa isa pang ano niya, ito mga ano lang to oh. Mga basic cards Ano bang kahit yung mga depth card, yung AE kasi natin kahit papaano may mga ano yon. Puro epic yung ano nun So ito merong leg na may legendary siyang dalawa. So ito yung dark niya yan guys, so puro pa siya blue Ngayon So wala siyang dark na Yan, puro blue pa lang siya. Meron pa nga itong white So kailangan talaga upgrade siya Mababa pa yung nito. Runes, wala pa rin masyadong runes to. Ayan, nag-iisa. Double attack rate tsaka damage to Lancer. Ayan. Wala pa siyang na-open. Hindi pa kasi to na guys Hindi pa kasi to na tingnan nyo naman yung item Gold recycle. So sisipagan natin mag-ES dito para makahabol. Isa pa lang na-open niya ano pa ba? Ayun na guys, mamamatay na. So ayun guys, kita nyo, hindi niya kaya So hindi niya kayang tangkihin yung RB. Pinakita ko lang sa inyo. So gamit na lang siguro tayo nito, Archangel. Para lang sayang naman yung RB. Mamatay pa tayo. So hindi niya kaya guys Yun ang sinasabi ko, hindi niya kaya ang RB ng walang buff. So ang ginagawa ko, pag tamad akong mag-login ng buffer, gina-guardian ko siya. Pag naka-guardian, kaya niya. Ito pag nag-switch ka to guardian kaya niya. Ang problema, ang bagal niya rin pumatay. So yun yung niya. Tapos hindi niya magamit yung mga skill kasi hindi na ako nagpapalit ng shield kasi mas lalong babagal siyang pumatay kapag naka-shield pa siya. Itong mga skill na to hindi niya naman magamit kasi moron talaga to moron PvP na tank Ayun, so ang pwede ko sa inyong share dito sa BK na to. So yun lang siguro guys Patayin lang natin tong RB to. Meron siyang returning warrior na guys kasi matagal nga hindi nalalagin to. So ayan, meron ganyan. So pag matagal ka pala kayong hindi naglaro guys, merong ganitong merong kakaroon kayo ng ganitong event returning event. Okay, so ang next na video siguro natin ito pag nakabuo tayo ng materials for Gen 4 Ika-capture natin, papakita ko sa inyo live i-video ko kung anong kalalabasan ng Gen 4. Maganda kasi yung wing nito guys. So maganda siya pang match ng Gen 4. So sana kasing ganda rin ito yung mangyari Sabi ni Sage, nung gumawa raw siya ng wing nasa CR daw siya, swerte daw. Subukan natin So ayun guys, kita nyo, hirap na hirap siya mag-RB pag wala siyang buff. So yun yung nito, yun yung backfire nitong BK na Bravery. So kailangan naka-buff siya. Pero siguro kasi kadalasan din ng class ganun kapag mga kasing level yung medyo makatip pa yung madalas nga nagbapabuff talaga yung mga yung mga player Ewan ko lang kung yung AGL kasi natin guys, hindi nagbabuff yun Hindi na siya nagbabuff para mag-RB Solo niya yung RB, hindi siya nagbabuff pero kadalasan nakikita ko nagbabuff yung mga ibang player. Siguro gawa nga ng sagap ng depth tsaka ng So yun lang guys, yung natin yung review natin para dito sa BK. Kung meron kayong mga tanong, kung ang BK ba for PBE, for F2P, PBE okay din yung BK, PBP siya pinaka the best. F2P medyo alanganin pag pure F2P ka Bakit? Kasi kailangan mo nga yung class talent tsaka kailangan mo yung pure ice. Guys, kailangan naka ka rito naka max ice ka para solid yung trigger ng mo. 54% attack guys, napakakati nito pag kumombo. Hindi talaga magugulat ka na lang, tutunawin ka na lang bigla pag putok ng combo, penal pa trigger yung ice. So hindi ko siya advisable kung F2P ka. May okay din naman, tsatsagain mo. Kaso moron karamihan ng nagbi-BK mga spender talaga. Kasi talagang ibang BK pag spender ka makate pag putok sa ng Pero kung sa war guys, okay naman yung BK sa war na attack type. Ang ibig ko lang sabihin, hindi mo siya masyadong may enjoy pag sawog ka. Kasi ang dami mong sasaluin na ang dami mong sasaluin na although pag
Katulad nung BK na top 1, kaya niya na-enjoy kasi ang dami niyang, alam niyo, isang pasok niya ang dami niya nahagip eh. Pero hindi niya kayang buhatin yung ano, parang hindi kayang bumuhat ng BK na attack sa ano, sa war, no? So, ang pinakamagandang gawin pag BK ka, pupunta ka sa base ng kalaban, i-delay mo yung mga kaya mong i-one hit. Madalas kasi makaka-one hit ka. So, madidelay mo sila. Pero pag sa mid ka papasok, nagka-clash sa mid, sasaloy mo lahat ng skill ng mga mage. Tsaka ng archer, masakit, guys. Natutunaw din kagad yung BK. No? Sa Woga, sa war. Ibig sabihin. So, pag sa war, mas lamang pa rin talaga mage at tsaka mga long range, no? Sa mga long range, iba yung ano nila, iba yung enjoyment. Kapag long range ka, pag BK ka kasi pag talon mo, although makakapatay ka siguro kaso hindi ka nagtatagal. No? Hindi kagaya ng archer natin, yung agile natin. Guys, nakakaback pa ako, nakaka-regen, babalik. Ano yun? Preheat ka ng preheat dahil mong napapatay. Bago ka mamatay, dahil mong napapatay. Yun ang ibig sabihin. Hindi ka talaga itong BK, pag tumalong ka talaga sa gitna at na-focus pair ka ng mga, alam mo yun, ng mga mage, ng mga range, matutunaw ka kasi hindi ka na makakaback eh. Hindi ka tulad no mga range, no, nasa likod lang sila, nakaka-preheat. So yun yung back pair niya sa wag. Pero kung sa 3v3, 1v1 PK, the best BK talaga. No? Lalo kung mga kasing level mo lang yung power ng mga kalaban mo siguro. Or iba nga kahit mas malakas sa'yo yung attack, pag inabot ng combo talaga ng 1v1, tapos. Okay, so yun lang siguro, no? Review natin dito sa BK. So shoutout natin si Boss Sage, no? Pinagamit sa atin itong account niya. Napaka-solid ng account na to, guys. Next review natin siguro dito sa BK pag nakabuo to ng Gen 4, no? Kung meron kayong mga tanong na hindi natin nabanggit dito sa video na to, comment nyo guys, i-ano natin, no? Pag-usapan natin kasi hindi ko to masyadong kabisado. Pinakita ko lang sa inyo yung mga nakikita ko lang din. Tapos yung mga siguro para sa mga new player, no, makakatulong sa kanila to. So BK guys, ito yung BK ni Boss Sage, no? Top 1 to dati sa server. Pati sa level nga guys, laki ng iniwan na to, no? Dati top 1 sa level din to, naiwan siya. So yun gan, out tayo guys, Zay Gabel, S527, no? Ako na lang yung natitirang S527 dito sa server namin. Out tayo, out, yo, BK review. Sana magustuhan niyo yung review natin sa BK. Comment kayo kung meron tayong mga nakaligtaan. Out tayo, out.